Viral po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Napanood niyo na rin siguro ito, di ba? Talagang kumalat siya. Yan po yung viral video ng pagtaboy ng isang gwardiya sa Sampaguita vendor sa labas ng isang mall sa Mandaluyong. Makikita sa video na nakaupo sa hagdan ng babaeng nakasuot ng uniforming pang-estudyante at may hawak na sampagita. Kinakausap at pinaalis siya ng gwardiya, pati ang isang lalaki na nagbebenta rin ng sampagita. Pero maya-maya pa, hinablot na nga ng guard ang bulaklak at sinira. Akmang sisipain pa niya ang babae. Nagumanti naman at hinampas ang gwardiya gamit ang sampagita. Ang insidente pinaiimbestigahan na ng mall at ng PNP. Nasibak na rin daw sa trabaho ang gwardiya. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa insidenteng ito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang dami nag-react sa video na ito at yung gwardiya nga nasibak na sa trabaho. Pero bukod doon, may posible pa po siyang pananagutan sa ating batas? Well, unang-una kahit na sinong security guard o kahit na sinong tao siguro, dapat maniguro na hindi sila gagawa ng kahit na anong physical na action at baka talaga kayo pa ang makasuhan. Kumbaga, keep off, di ba? Baka magkaroon ng kaso for physical injuries. Actually, hindi na siguro physical injuries pero pagmamaltrato ang posibleng kaso sa ilalim ng Article 266 ng Revised Penal Code. Ito siguro ang pinakamababang uri ng kaso sa ilalim ng injuries sa mga tao dahil ito ay hindi magandang pagtrato ng ibang tao kahit na walang physical injury talaga na nangyari. Tulad na lang nga ng pagsipa, paghablot ng buhok o pagsampal ng ibang tao, pwede itong kaso na may kulong na aresto minor na merong ng aresto minor minimum o 1 to 10 days na kulong. Sa mga ganitong kaso ng pakiki-engage sa isang minor de edad din, kailangan maging extra careful dahil baka magkaroon ng kaso for child abuse sa ilalim ng ating Child Abuse Law o ang Republic Act 7610. Hindi naman palaging pisikal ang konsepto ng child abuse. Kuminsan pwede rin kasi itong kahit na anong akto na pwedeng magdulot ng emotional na pananakit sa bata o kahit na anong nakakasira sa kanyang dignidad at pagkatao. Dahil siya isang security guard, I'm sure dapat alam din niya kung ano ang mga bawal at hindi nararapat sa pag-handle ng mga sitwasyong katulad nito. Wala rin siyang karapatan na kunin ang property ng ibang tao, di ba? Hindi naman ito ninakaw, hindi naman ito na-snatch, hindi na shoplift, at kung tutuusin, ay property ng taong may hawak nito. Ano naman po ang sinasabi ng batas tungkol sa mga nagtitinda sa paligid ng mga establishment? Pwede nga ba silang paalisin sa mga ito? Well, kung tutuusin ang mga mall, halimbawa ay mga private property na may public access. Pero dahil ito ay pribadong property pa rin, ang mga nagpapatakbo nito ay may kapangyarihan o karapatan na mag-regulate at mag-impose ng rules and regulations na nais nito for purposes of safety and security. Sa labas naman ng kanilang premises, kung ito ay public space na talaga, as a general rule po, yung mga LGU ang may posible mga ordinansa to regulate vendors. Sila ang may kapangyarihan sa ilalim ng local government code to regulate business sa kanilang jurisdiction at kasama na rin nga dito ang pagbebenta. Usually, may mga ordinansa ang mga LGU tungkol sa illegal vending, lalo na sa malalaking syudad tulad ng Quezon City, Manila, and of course, San Juan, Mandaluyong, kung saan maraming tao. Lalo na nga yung mga nagbebenta na nasa sidewalk, ito ay pwede maging safety concern ng mga naglalakad at ng mga ibang pedestrian. At kung ang mga ibinebenta ay hindi lamang simpleng mga bagay tulad ng sampagita, pero yun ako, yung meron ng mga basket at may kahon pa, ay talagang dapat i-regulate yan. Of course, kung pagkain naman ang binebenta, mas maraming restriction dahil may mga health concern na talagang kailangan tingnan dyan. So usually, meron mga licensing requirement din mula sa LGU. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.